us strength, He gave us peace in every season, sweet increase. Now we rejoice, He's slain the claim, and lift our voices in His name, in His name. Word till Jesus comes, we'll stand as one, shining His light till the race is run. With every step, we'll praise and pray, faithful in service day by day. We will not tire, we will not fear, for Jesus walks with us so near. Each hand we hold, each soul we reach, declares the love that Jesus preached. Word till Jesus comes, with hearts ablaze, lifting His name in endless praise. The harvest is great, the laborers few. Lord, here we are, send us for you. Word till Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Word till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Mga pinanggana ko mga kigsunan, malipayon na usab na kaninyong tanan nga mag-uba na punta ning atong lain na po nga broadcast may tungod sa usa ka Sabbath School lesson review nga gisabak kini sa usa ka tingog sa paglaom program special edition nga nagatagi kini sa Sabbath School quarterly lesson. Sa atong tanang mga viewers online o sa tanang mga nagapaminaw sa tuang broadcast sa matag radio set sa LCM ug uban pa, salamat kay kaniyong tanan. Sa tanan nato mga sponsors, mga donors, o sa tanan nato naghimo, nagbuo ini nga programa nga mapati kanunay sa ato ang maong tulumanon sa matag radio set o sa online video. Sa samang pagi kauban nato karon si Brother Jomar Sunggali. Daghang salamat, Pastor. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-abang na atong programa karon. Hinaot kamo andam na og makig-uban sa atong pagtuon ining taknaa. Okay, so ang atong suhito karon, Love-driven ministry. love-driven ministry. Sa pagsugod atong hangyon si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon na Dios ining taknaa, kami nagapasalamat sa higayon. Makahimo kami sa pagtuon ini mga pulong pinagi sa leksyon. Ikaw magapanalangin ka na mo Ginoo sa kaalam aron kami makahimo sa sabot ini mga pulong ug among makinabuhian usab. Salamat sa imong pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, again, ang ato ang suhito, Brother Jomar, love-driven Ministry. Lesson number 9. So, kini magong pulong ministry manggod. Usay masayo pag litok. Sa paglitok Ministry. Dahan na imong kwarta. Oh. Pero si Kang Paul, ministry yun sa Kang Ministry, Paul. oo. Unya, love-driven pag yun. Pinaagi sa gugma mga kaigsunan. Amen. Ang atong memory text, Brother Jomar, Sa 2 Corinthians 2 verse 2, 2 Corinthians 2 verse 4 sa New King James Version, it says here, for out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you. yes, ang ministry ni Paul with many tears, with affliction, with anguish of heart, matod pa niya dili, with grief, unya matod pa niya, that you might know the love
which I have so abundantly for you. Amen. So, ang gugma, Brother Jomar, makitaan mangguna nimo siya kung para ba siyang tibag ba? Mhm. May bawaan nimo kung say lami, kung say color, kung say substance, kung say nutrients sa tibag, kung imong ihomol sa ini tubig. Tinood. Yan mo may bawaan. So, ang tinud-anay nga gugma, maupod sa sama sa kahimtang ni Paul, gisulay gyud siya tubog sa ini tubig. Yeah. Para molutaw gyud ang iyang tinud-anay nga pagbati, and still the final conclusion is this is love. Gani. Gugma ni siya, mga kaigsunan. Ang kinabuhi ni Paul, dili siya kanang sa iyang ministry, dili kay sayon lang gyud kaayo as easy as that nga mudawat kada bulan og sweldo, nga napagyoy ka ng travel allowance, Yeah. no? Napagyoy ina na akong live sa una, ganahan kay ko ato. Oh, Nanay. napagyoy kay ka ng balay allowance, educational, Yeah. medical. That's very nice. Pero despite nga bisan patuod og naa na nga mga allowances sa atong actual nga ministry, mga pastors karon, di gyud na malikayan nga doon agi mga sufferings gihapon. Daghan gyud. Naagi hapoy mga lulan, naagi mga problema. The more or the worst sa nahiagian ni Paul. He was not sponsored or directly salary paid by the Jerusalem Council. Iyaha, self-supporting iyaha. Mhm. Lain ra ba ning ikailain na, I'm sorry, sa word nga lain. Kini po nga itong mga kaigsuunan kanang nani sila punto nga. Bisan pag kato si Paul, wala siya sa payroll, wala sa umbrella sa payroll. Ang mga kaigsuunan og mag-demand, pamati nila, murag under siya pong sa payroll si Paul. So much. No? Tinood. Mangluod sila, may ubo sila, ilang sawayon si Paul, ilang magkomentaryo sila against kang Paul. Pamati nila mga murag swildado po si Paul nga. Unta si Paul, independent supporting ministries man Yeah, siya. But yeah. anyway, it's not an excuse. We cannot sing, oy, ay kunyo ka na naha kay kuan ba ako, di ko swildado. Never Paul said like that. Wala naging ana si Paul. Kabalo ka, dili kay threat lang sa presuhan, dili kay threat lang sa mga pagsulay uban pa. Matod pa niya from the Jews. Sa ba from the Sabbath keepers? Appeal siya na gi-record yun mismo ang numbers ng mga bonal Oh, siya. from the Jews. Ato pa, gikan sa mga Sabbath keepers report. Mhm. Ikaso maganito siya, gigamit pag itong abogado si Tertulio, kinsa to? Yeah, ano po. Gikaso pag ito nga, ang mga tao, giakampanya nga, dili mo tuo kang Paul. Mhm. So ang iyang pain ba sa mga kaigsuunan rapod, tungod lang kay na misunderstood siya nga, dito siya nag-serve sa mga Gentiles. Aya. So, dili kalikayan nga within among our church brethren, naara gyud gihapon na nga, may man ta kay libak yam idra man ato madawat. Dili la manuhon, ora man ato Kang Paul kay gipuspusan gyud. Kaya to kabunal, grabe, no? Gilatigo siya, giuban pa rin na tungod sa matud pa niya katalagman tungod sa mga false brethren. Imagine na take note the word false brethren. They were false brethren, but they were false. So meaning to say, not at all time we are guaranteed nga, I am a Sabbath keeper, I belong to this church, and I'm a genuine member of the church. You cannot say that. Si Paul nahiagom siya, grabing mga kalistanan from the false brethren. Kompleto. Gikan sa bakakon or bakak ng mga brethren dito sa Corinto. Kompleto yung naguman pastor nga gikan sa legal nga part hangtod pag-abot sa sulod sa simbahan hangtod pag bisan asa nga society aduna siya mga naguman gyud nga kalisod. In all points, he was tempted. Tinuod. He suffered in all points. That's right. Di na to siya dili ta matingala sa iyang giingon nga pagsunod ka mo kanako As I follow Christ. Yeah, na nagasunod mo siya kay Jesus Christ. Ang mga kaagi niya sama sa usab sa mga kaagi ni Jesus Christ. Sa kinabuhi ni San Pablo din ni pastor sa iyang panahon, lisod kaayo ang kung una-una to, lisod ang makahimo sa pagpadayon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo kung ingana ang mga kalisod. But kaniya nga puno sa gugma bisan pagtaliwala sa makasasala nga kalibutan,
dili nahimong lisod ang pag-follow sa footsteps ni Jesus Christ. Kadali lang nga. Doon na to ko friend nga just never mentioning about his name. Pastor siya. Mhm. Nagpastor siya pero di siya ordained pa. Grabe ang problema, grabe ang kalistanan. Then he was not a favorite worker of the president. Mhm. So ang yato ni doon lang sa presidente ba niyon siya nga. Elder kanang resign na lang tingali ko kay grabe akong problema sa district. Ana yang approach ba? Yang approach ingon Mhm. ana ba nga sa elder mo resign lang tingali ko kay di na ko kaya problema sa district. Naki ang district leader di man passionate sa iya ha. Dili man siya apple of the eye sa president. Okay, you put that into writing perti niyang gulay ilak siya. Ipabuhatin nun Ang siya. yaha din yung tato nga gahulat siyang anaon siya ba nga Tabangan. ayaw sa yung problema. Ayaw pag-resign sa yung problema. Padayon lang. He was expecting to be comforted. Aha. Yeah. Wala man. Ginamit sa presidente nga. Put that into writing. Na manuscript. Wala. Ni-resign yun sa until na. Wala na yun. Depot. Nagsimba pa pa ka na. Minom tinaron. Sorry kayo. So, my point is this. Kanang si Paul ga nagyagwanta diya tanan inside o outside ng mga problema. Tinod. No, gyagwanta. Wa pa ganin si sweldo ha. Mhm. How much more kita na kita. I'm sorry. Kamong na ay mga sweldo. So ayaw gyud mo atras kay bisag asa ka man trabaho, do lagi toxicity sa panrabaho. Ay, yeah. Lagi mga toxic kanang toxic. O moderno na mga karon sa ngalan siya mga trials, ngalan to mga sufferings. Karon usa na ka-word Toxic. toxic. Red flag. Oh, red flag na pay bag-o karon. So Oo, winatay normal na. gyud na sa panrabaho di sa gobyerno, ayan ang taga-gobyerno kay okay lang taga-gobyerno kay pwede pagbanghagan. Ah. Musukol pag So, banghag ng taga-gobyerno. Mhm. Kung wala ka ng trabaho sa gobyerno, pero sa ato, banghagan ta, mo smile ra gyud ta. Smile at the storm ra gyud ta, kaya nga naman. So, bisag asa ta karon magigaran, the sufferings will always be there. Yeah, yeah. Mga kaigsunan, kini nga mga kalisod, kini nga mga kaagi, ginapasabot ni San Pablo nga usa kini ka paagi sa pag-andam sa iglesia o sa congregation sa umalabot pagyod yung musunod nga mga difficulties. Mas Ah, dako pa. Tinuod. Mm. And teaches them to form a body united in selfless love. Bisan pati ron mga kaigsoon moabot man kini nga mga kaguliyang kinahanglan maghugpong diha sa gugma mga igsoon. Ano na tayo mga isgutanan din ni karon Pastor lima ni ka bahin. Una mo ang God's comfort in suffering, ang pag-comfort sa Ginoo taliwala mga kaigsuonan sa kalisod or kalisdanan. Second is holiness and sincerity in ministry. Ang pagka-matinud-anon, seryoso sa buhat mga igsoon, to behave wisely. Mo ni katulo na to nga isgutan unya mga kaigsuonan. And forgiveness and restoration. Ato po nang mahisgutan. Ang katapusan mo ang the fragrance of Christ. Unsa ka kini nga isgutanan mga igsoon nga nahimo mang naikahumot diha kang Jesus Christ. Dini sa God's comfort in suffering. Kung ato may namduman, balikan na to gamay kadali na pastor nga ang kalisod ni San Pablo sa in and out nga mga problema niya apan kining tanan nahitabo kaniya to pastor nga ang church nga mo yung gialagaran mo usab ang nagahimo og kasakit or nakahatag og kasakit diya kaniya. Kung itong tan-awon din sa 2 Corinthians 1 verse 4 nag-ingon comforts us or who comforts us in all our tribulation that we may be able to comfort those who are in trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Mga kaigsoon, kining pagpa-feel o kining kining comfort nga gihatag sa Ginoo kanato mga igsoon dili lang ni para kanato. Kusay pasabot ni San Pablo dinhi nga kini nga comfort gi-provide sa Ginoo sa matag usa kanila para makahimo usab sila sa pag-comfort sa uban nga moagi usab ni ini nga mga kalisdanan. Second, ang kining 2 Corinthians mga igsoon nga libro human naman ta sa last na to nga pagtuon sa milabay nga semana sa atong pagtuon sa 1 Corinthians naa na taron sa 2 Corinthians and
somehow lisod i-link ang duha ka book tungod kay dili mo sila nasulat na diha dayon after sa first na dayon ang second. Pila pa ka tuig ang milabay. Naapay mga travel nga gihisgotan si San Pablo ang mahitungod sa iyang journey. And Paul speaks most extensively about comfort. Nagahisgot siya mahitungod sa comfort. The church was going through a difficult time, and Paul's previous letter had plunged them into a state of sadness, but that sorrow was godly, leading to repentance. So Paul does not want that sorrow to overwhelm them, but rather than they be comforted. Tungod kay human sa katong 1 Corinthians nga iyang pagbadlong adto sa usa ka iglesia sa Corinto nga kinahanglan sa panahon nga adunay mga kalislanon sa sulod sa iglesia, adunay pagpinasayloay nga mapuno sa mercy or kaluoy ang sulod or ang iglesia. So pag human sa pagbiya nila, ang mga katawhan usab didto nagkaguliyang. That's why gusto ni San Pablo nga pangutanon, ipangita niya si Titus nga asa si Tito, gusto niya makadungog kung unsay report gikan sa Corinto. Tungod kay dili na siya makahimo sa pagbalik sa Corinthian. or Kaning sa comfort ba? Mm. Paris mo na affliction Mhm. and comfort. Mm. Si Paul, grabe iyang affliction. Matud pa niya, ang iyang affliction is for your consolation. Ayo. And my affliction is for your salvation. Mhm. Ang iya pong comfort, the same thing, Mm. is for your consolation and salvation. Dili ka makaingon nga comfortable kaayo ko diri if you have not experienced what we call affliction. Amen, tinod. Doon na bitay panahon, sakay ko sa sakyan ano. Itong init bitaw gyud kaayo kainit. Madugay mo rawag. Di naman sa kaayo bugnaw kay siyempre grabe utong-tutong Mhm, init. mhm. Yung ko, no saan yung aircon na sa kanan na daot naman tingali ni gay. Maramag ka ng, normal na siya, dili na siya bugnaw. Pero ba kung kabalo na nga sa gawas, pati na inita. One time, doon ni sakay nga gipasakay, nagikan yung sa gabakta sa init. Paglink ko Sulod. gina siya, hay, salamat ka, komportable, gito rin sa sulod. Bugnaw kayo na ganiya ra ka bugnaw. Sometimes manggod, ang comfort manggod nato, atong gina-spoil or gina-waste nato, ang comfort nga gihatag sa Ginoo kanato. That's true. Pero doon ay mga tao nga naglong og comfort Yeah. from their afflictions. Nga whenever sila makamit sila comfort, kayo na, wow, grabe ang comfort, pertigute kayo. So, mga kaigsunan, si San Pablo, bisan sa iyang mga sufferings, he is fond of what we call thanksgiving. Naga-thanksgiving gyud si Paul. So, makit-an man gud niya, Brother Chumar, nga sa iyang kapait siyang kinabuhi, ang Ginoo nag-uban gihapon kaniya. Dili niya ginatan-aw nga whole thing is kapait. Nasa ginatan-aw nga something is substance Yeah. in bitterness. Amen. Kung kapait lang naa sa palya, I don't eat palya. Mhm. Di ba? Kung kapait lang yun ang nas palya, di ko mukaog palya, pero kabalo man ko nga sa iyang kapait, tunay something. Doon ay something nga makayon ko, thank you Lord, nga naghimo kag palya. Kaya doon na siya nutrients, doon na siya nindot kay nga naas palya that can build my body healthy. Amen. So, ang mga sufferings pod nga naabot sa to ang life, dili na to kalimtan na ana say something that we can say thank you Lord. Ang problema lang nato, pangayoon na to ang gift of the Holy Spirit nga ma-discern na to unsa ang blessing sa mga trials o mga afflictions nga atong Amen. nahiaguman. Amen. Kaya kung mawad-an ta na nga gift sa pag-identify, recognize sa mga blessings, kung wala mawad-an ta na nga gift, tanan na itong pananaw, Brother Jomar, trial, sufferings, wala gyud tay comfort makitan. And that word comfort from the word Paraklesis. parakleo, Yeah, parakleo. o parakleo, meaning to say, parakleo, that is the same Greek word nga gigamit referring to the Holy Spirit. Parakletos, something like Mhm. comforter. Mhm. Okay. So, buot ipasabot,
nga ang comfort is not produced by our human level. Amen. Dili na siya ma-produce ato ang, yeah, I'm comfortable. No, you cannot say that kay kun ang ato ang passion, may ato ang pangitaag haom aron ta maging comfortable, we can never find it here in this world. Mm. Ang alawiton nga, the king is at the door, nag-ingon na nga, you can never find peace on earth until when Jesus comes again. Mhm. Wa na tayo makit ang kalinaw pa ning kalibutan na bisag sa sulod man sa iglesia, sa gawas man sa iglesia, manrabaho man ka sa gobyerno, manrabaho man ka sa pribado nga trabahoan, manrabaho man ka sa atong institution. I would like to tell you, we are in this world nga diin ang yawa maoy nag usurp sa power ning kalibutan na. So bisag asa ta padulong, there is always sufferings. But we wait and we pray for the Holy Spirit to possess us aron atong ma-appreciate ang mga blessings nga atong ginaantos taliwala sa mga kalisdanan. Kini nga comfort ang gusto ipadayag ni San Pablo ngadto sa iyang katawan, Pastor. Kini nga comfort gikan, tama gyud ito yung mention na gikan yun sa Ginoo. The comfort of God, kung atong tanawon din na ang illustration it frees us from fear. Mao'y mo hatag ka na tong kagawasan gikan sa kahadlok. It reminds us of the times He helped us. But sometimes ato ang mali na to pagsabot mga igsuon nga komportable ta pero nakalimot ta sa comfort or sa naghatag sa comfort sa matag usa ka nato igsuon. It helped us to endure affliction. Motabang ka nato mga igsuon nga makasugakod ni ining mga kasakitan. It leads us to spiritual maturity. Unsa nga paagi mga igsuon pinaagi sa comfort nga mutubo kita diha sa espirituhanon. And it encourages us to intercede for others. And we comfort each other as we were comforted by God. Si San Pablo, gi-comfort siya sa Ginoo. That's why, ihapon ning gi-share ngadto sa mga katawhan bisan din na gitamay siya nga murag nahitabo mga giingnan na lang siya talawan makakay. Sumala sa imong mga saad sa 1 Corinthians, bubalik ka din sa imong journey pero nganong nilihay ka sa imong dalan. That's why si San Pablo ingon siya he has God through times when his own life had been at risk and he had become discouraged. But God comforted him and now he transmit that comfort to the church. Mga igsoon kini nga comfort karon nga atong na sinati gikan sa Ginoo. Ato pud tanang hatagan og panahon nga ma-transmit na to na ngadto sa katawhan sa palibot nga katawhan kanato. Yan ani sa 2 Corinthians chapter 1 verse 6. Ingon si Paul, if we are afflicted, agwantahon ra gyud ni nato. Matud pa ni Paul, kitang mga workers, kitang mga apostoles, agwantahon ra gyud nato ning afflictions kaya nga naman para ni sa mga kaigsuonan nga kaluwasan. Para ni sa kaluwasan sa mga kaigsuonan. So, para po ni sa kahupayan sa ilang mga problema. So, mag-antos man ta, mag-antos. Dili man ni para ato, para man ni sa mga kaigsuonan. So, kung ikaw si Paul, mula hutay gyud ka, di ba? Kaya naman, this suffering is not for me, this is for the brethren. Yeah. Nga para maluwas sila, no, mulakaw ta, mubaktas ta, balagutom, Para makabalo lang sila makahibalo lang sa mga balita, tinod. mo serbisyo ta sa mga tao, Amen. bahala gapait na ta, padayon ta. So, ang iyang sufferings, wala niya gimain, kaya iyang huna-huna para ni sa mga kaigsuonan. Consolation and their salvation. Ikaduha. Sa dihang gi-comfort na siya sa Ginoo, ikaw daw grabe ni mong serbisyos mga tao. Grabe ni mong antos, serbisyos mga kaigsuonan. Ibay-biyay pa ka, kapag ka man gipalanginan ka sa Ginoo, kung sa imo ang konklusyon. Ngayon gyud ka nga, angayan po ko ani, ay grabe, potperte na kong antos. But Paul did not say that. Yeah. Ingon siya nga, Magiro. kining akong comfort karon,
We do not know kung sa to'y nahitabo siyang comfort niyang gimin. Sa kini nga akong comfort karon para inyo gyapon ni. So meaning, kada bitong giingon nga, if you wanna follow me, deny yourself, take up thy cross. and Di ba? Kung gusto ka mosunod kang Kristo, you have to deny yourself. Si Paul, taga-agkalisdanan, I have to continue. Kaya nga naman, this is not for me. This is for you. Gitagaan po siya sa Ginoo blessing. Wag siya manghambog. Isa, wow, kini nga blessing para po ni inyo. yeah. So ginabalik niya tanan sa mga kaigsunan. So that is how he loved the people of the church. Mm. Inana siya nahigugma sa mga katawhan sa iglesia. Tanaw na to mga igsoon nasa 2 Corinthians 1 verse 12 sa New International Version. Ingon siya dinhi. Now this is our boast. Mao ni ilang sa Tagalog pa ipagmalaki nila ni nga kinabuhi igsoon. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world. Ilang gipadayag ang ilang kagalingon ngadto sa kalibutan, and especially in our relations with you. Nakita na sa katawhan, and with integrity and godly sincerity, we have done so, relying not on worldly wisdom, but on God's grace. Ang grasya sa Ginoo mo ay nag-provide niya ng tanan mga kaigsunan. Nga nakabaton ta sa mga panalangin, nga nakasugakod tagikan sa kalisdanan, nga nakalatas kita sa mga difficulties in life. Ang grasya sa Ginoo ang nag-provide niya ng tanan mga igsoon. That's why si San Pablo, dako kaayo ang iyang pagpadayag ngadto sa katawhan, nga dili na to ikaulaw ang sa pagmensahe o sa pagpadayag ni ining grasya sa Ginoo ngadto sa uban. Tungod kay kini nga grasya mao ang nagbag-o kanako, mao ang nagpatubo sa akong espirituhanon nga kinabuhi, ug mao ang nagatudlo kanako sa pagpadayon nga sincero sa buhat sa Ginoo. Mahimo tang sincere mga kaigsunan sa pagbuhat diha alang sa Ginoo. Ang nagingon ba nga, describe Brother Jomar in 2 words. Sa Guwapo, buutan. Oy, praise God. Praise God. So, describe Paul in 2 words. Sa ba siya pag-prescribe? Simplicity and honesty. Amen. Di ba? Yeah. So, kung ang tanaw mo ang life ni Paul, duha lang yun sa in 2 words ha, sumala sa verse 12. Gibasa mo kaganina. Mention na yun dito ang simplicity and honesty. So, saan ka man na ron? Simplicity, honesty. Explain naman ito mo. Yeah. So, nagingon din naman. So, some people look down on Paul, mga kaigsonan, and accusing him of being weak and indecisive. Tungod kay nagausab-usab ang iyang huna-huna, mga kaigsonan. But no, gusto ni San Pablo, and sumala pa gani sa verses sa 2 Corinthians 1 verse 3 to 9, kung inyo nang basahon mga kaigsonan, usa kini kapaagi ni San Pablo sa pagtest kanila nga magpabilin ba silang mubarog sa ilang or mubarog ba sila nga malig-on taliwala bisan pag wala si San Pablo sa ilang kiliran. Mubarog sila sa pagtuo diha sa Ginoo, mutubo ang ilang gugma ngadto sa ilang mga kaubanan sa iglesia bisan lamang sa mga sinulat sa pagpa-comfort sa katawhan. It was necessary for the apostles to defend himself against such accusations. As a man, he considered himself insignificant in Ephesians 3:8, but by the grace of God, he could boast of having a clear conscience. Ang simplicity, matud pa, sa Grego is haplotis. Ang buot ipasabot, ug unsa siya kasimple sa sulod, maoy nakita sa iyahang gawas. Ang uban, bali, ug unsa nakita sa gawas, mao po'y naa sa iyahang sulod. So, simplicity or haplotis in Greek, buot ipasabot, ang iyang expression, sa iyang integrity, sa iyang behavior, sa iyang speech, may makit-an sa mga tao sa iyahang kinabuhi. Usahay man gud, we are identified who we are because of our mouth. Dagit sa tong baba,
manulti ta murag tag si Kinsa. Hindi ka matay, what it about? Mm. Di ba? Wala jud. Manulti ko, kakilala ko, ano, supak-supak man ka sa, naka-eskwela kag kuan? Mhm. Ako, nag-eskwela ko, ano ba? So, ang iyang tinubagan tanan, simple yung kayong tinubagan ni Paul. Yeah. Simple kayo. Ang iyang pagginawi, simple yung kayo. Dili siya mo apas ang nagkisi bagog sapatos, bagog. Ay nako. May gani sa ilang panahon sa una, wa mauso ang pickleball. More respetuhon ko nagadulag pickleball. Kaya na uso pa pickleball sa una, tennis, May ba ang ginawa si Paul nga simple ra gid siya. Yeah. Masimple ra gid siya. Tingali mo na siyang tennis baratohon. Pickleball. Oh. Ito sorry ninyo naabot ta diha. Mga kaigsoon, katutan-awon din. Wala ba ko mahuman? Yeah, okay. Wala ba ko mahuman? Okay. Sa iyang sincerity pod, ang but masabot from the Greek word elektrineia, nagpunting gihapon sa iyang integrity gihapon o sa pagkaputli sa iyang mga motibo. Mm. So ang duha, ang simplicity o ang iyahang honesty, silang duha nag-double emphasize sa iyahang pagkaputli, sa iyang pagkamatinud-anon o sa iyang pagkabalaan o sa iyang mga tinguha sa mga kaigsuonan. So wala gyud sa laing paningkamot ning kalibutan but the soul of the brethren. Ang mga kalag sa mga katawhan, sa mga kaigsuonan, maugyod ang iyang pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Mm. Ang si Chloe, katong family ni Chloe, usa sa iyang mga kauban kaniadto sa Corinto, sa panahon nga na nakita nila ang kalisod or ang mga problema, situation sa Corinto, adto sila panahon nga niadto sila sa Macedonia para itagbo nila si San Pablo. Ilang gi-comfort si San Pablo bisan tinud ang istorya gikan sa Corinto, dautan kaayo apan sila ang nagpamatuod ngadto sa mga Macedonian nga dili mao ang kinabuhi ni San Pablo nga gipadayag. Labi na gyud ningon siya dinhi, they confidently say that his conduct was holy and sincere or pure both in church and outside of it. So mga kaigsunan, kinihing panahon mga kaigsuon, di na kinahanglan o makahimo pa sa pagpadako sa atong kaugalingon tungod kay makita na sa mga katawhan ug ang ilang makita mao ang gugma sa Ginoo nga nagporma sa imong kinabuhi. For this reason, Paul's writings were free of hidden intentions. He hoped that these letters would be read and understood in that context of holiness and sincerity, that is, written out of love for them and seeking only their good. Mao lang yun ang alang sa ikaayo sa katawhan sa tanang sa tibok kinabuhi ni San Pablo. So anindot mga kaigsunan no nga ang pagkinabuhi nato maisama sa kinabuhi ni sa Ginoo ug ni San Pablo nga alang sa ikaayo sa uban. Mao usa sa responsibility on showing sa katawhan sa gospel or sa mercy sa Ginoo sa atong kinabuhi. To behave wisely, ingon si San Pablo dinhi, the Corinthians 1 or 2 Corinthians 1:23, I call God as my witness and I stake my life on it, that it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Wala siya mibalik dito mga kaigsunan sa Corinto. Dili na madugangan ang kasakit sa mga katawhan. Busa ang iyang gipadala nga letter mo ang pag-comfort sa matag usa kanila, even ang Ginoo mahimong witness kaniya. Kini ginatawag bitaw na I stake my life on it. Mga kaigsoon kabalo mo unsa ni siya kani kahoy na gitalinis bitaw na mo idunggab para sa imong kasing-kasing. Ing ana ang purity or sinceridad ni San Pablo sa pagpamatuod sa katawhan sa pagka maayo sa buhat o sinseridad niya sa ministry o sa pagmensahe sa mayong balita. Ang letter niya mga igsoon sa Corinthian, makita niyo diya ang route, ang iyang mga plano mga igsoon. 1 Corinthians 16:5-11. Gikan ang iyang letter from Ephesus to Macedonia to Corinth to Judea. But in later niya nga sulat na dinhi sa 7:8 sa 2 Corinthians,
he informed them that he would visit them twice. Sa Efeso, sa Corinthians, sa Macedonia, Corinthians, and Judea. So, maong natingala ang tibok katawhan nga wa siya mibalik mga igsoon. Apan, pamaagi sa Ginoo nga dili siya mobalik para masulayan ang kalig-on ug pagtubo sa gugma sa katawhan nga magkapabilin diya sa Ginoo bisan pa sa taliwala sa kagulanan o kalisdanan sa ilahang syudad o sa ilang congregation. However, he had changed his plans and decided not to make that first visit. These changes led some criticize him for being unstable and vacillating. Gipasangin lang siya na usap-usap ihang plano. Paul's presence in Corinth seemed necessary because of the problems there, but the oppositions he would encounter implied a confrontation that he wanted to avoid because of the great love he had for them. Ani man ko daw. Ato siya sa Efesos. Ato siya Korinto. So, kasi Efesos, Korinto siya. Human nag-Macedonia siya. Promise siya, mabalik siya sa di pa mo ato sa Judea. Ato sa Corinto. Nakaabot mas status. Oo. Nag-report. Mauni ang kagubot dito. Mauni na ikaw daw. Inana ba? Tinod. Kung ikaw leader, sa iyong buhaton. Isa kayo na na. Ato na to. Oo. Marugi na ha. Ato na ko. Ato na to dito. So, si Paul, nakita niya ba nga, grabe na magiging mga problemahan niya. So, yun na lang gisulatan. Sulatan na lang niya. Naghimo siya love letter for the Corinthians. Kani mao ning 2 Corinthians. Yeah. The second Corinthians itself. The whole 2 Corinthians. Mao ni iyang sulat paingon sa mga taga-Korinto. Katong primerong sulat nga 1 Corinthians, katong gikan siya sa Ephesus, yato siya sa Corinthians, nagstay siya dito. Ako man, di-proceed siya sa Macedonia. Yan siya, babalik ko ha. Nag-report ba si Titus o mga grabe na kani si Paul na. So, nagsulat na pa siya another 2 Corinthians letter to the Corinthians. Then, ritso na rin siya sa Judea. Ano yung itabo? So, siya sulat din pa sa basahan sa kadali. Ingon siya din. Anyone, 2 Corinthians 2 verse 10, ingon siya din, anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. So, nga na, mga kaigsunan ang buhat sa mga leaders. Nga na, ang humility nga ginapadayag ni San Pablo ngadto kanila. Ang humility ni Brother Jomar, no, it's not about running away from the accusers, but it is bowing down to let the allegations pass over your head. Oh, yeah. Ina na ba kay usay magud adi ba patuto ni pag sundalo mo hapa magani no. Kada mga sundalo mimong iso kada mga sundalo pero pabuti nagkaisa. Hapa na tananoy. Hapa na sa maglumba pa naghapa. Pero dili nagpasabot nga weak natalawan sila. So, mo lang hunahuna kini si Paul, weak ni Paul ba kay changeable kay mind. Wa na ni balik. Atat mo to kasi nagbalik mo to sa kato nila. No? Balik na to dili patutong anak bitaw. I don't know to kung sa ilang mga plano pod. Pero si Paul, bright yun siya with humility of the heart. He bow down. Wala lang siya nilahos dito balik. Yan na lang gisulatan. Yeah. O yan gimansihian. Pinagi sa sulat. Yahuman, padala niya kang Titus dito. Sa Judea manggod, inani manggod mga kaigsunan. Sa Jerusalem manggod, doon ay kanang kagutom nga nahitabo. Di ba? Sa chapter 16, crisis to. nag-collect siya mga amot sa Thessalonica, nga mga sa Macedonia, congregation. o nag-collect siya mga amot. Yang una-huna, kung mabalik sa Corinto, hurot na yung oras sa pagsigig atubang at mga problema nila. Ngayon which doon ay mas dakong nagkinahanglan. So sa atong ministry mga kaigsuonan, doon natay discretions at sa pag-decide og asa atong pilion. Dere maghusay na por me, maglalis na por me. Whereas ang Jerusalem nagakamatay ang mga kaigsuonan. Yeah. Mo to nga ang rason isa nga dili na ko magsulat na lang ko para sa inyo, di na ko mabalik kay mas dako ang challenge sa buhat diri. Kay kani magong sige
husay-husay, lalis-lalis sa iglesia. Hay, gituyo itaw na sa yawa para ang buhat dili mo advance. Dili mo padayon. Kamong mga kaigsuonan nga sige na mong lalis-lalis diya sa simbahan si mong away-away. Ang yawa lipay kay ninyo. Ginalangay Para ang buhat dili mo tuloy. tinuod. O si San Pablo, yan nakit-an kana nga problema. So proceed sa Judea without going back to Corinthians. One of the issue they needed is to resolve and the concern of the church discipline. Tungod sa atong mga disiplina sulod sa iglesia. Tungod kay gusto kini na situation usab sa Corinto nahimong panalangin ang letter ni San Pablo ngadto kanila pastor. Tungod kay si San Pablo na siya letter mahitungod about sa forgiveness nga gipadala ngadto sa Corinto. And pinaagi ni adto mga kaigsuonan tunong pod sa sitwasyon sa sulod sa iglesia nga ang church discipline kulang og kining ginatawag nga forgiveness og kaluoy og pagkamapan pinasayloon. That's why nahimong lig-on ang letter ni San Pablo ngadto kanila labi na sa atong panahon karon mga igsoon. Ano ko nabutang diha ang usa ka linya ni Mahatma Gandhi. Ningon siya nga the weak can never forgive. Ang kining mga maloya dili makahimo sa pagpasaylo. But forgiveness is the attribute of the strong. So mga kaigsuonan, dili gud matawag nga loya ang usa ka tawo ang ginatawag nga kung pinasayloon or makahimo siya sa pagpasaylo. So, katong mga strong one mao hinon ang lig-on mga igsoon tungod kay aduna sila kaluoy nga mahatag nga dili mahatag sa mga maluya. So tanawon na to ang ingon ni Ellen White din sa The Acts of the Apostles page 323. Ingon siya din, from Ephesus Paul set forth on another missionary tour during which he hoped to visit once more the scenes of his former labors in Europe, tarrying for a time to Troas to preach Christ's gospel. He found some who were ready to listen to his message, successful as were his efforts at Troas. So mahimong kawang ang iyang paglakaw balik gadto sa Corinto nga daghan og able nga pultahan nga andam mo dawat sa mensahe mga kaigsuonan. He could not remain there long. They care of all the churches and particularly of the church at Corinth rested heavily on his heart. He had hoped to meet Titus at Troas and to learn from him how the words of the council and reproof sent to the Corinthians brethren and had been received. But in this he was disappointed. He had no rest in my spirit. He wrote concerning this experience because I found that Titus my brother. He therefore left Troas and crossed over to Macedonia, where at Philippi he met Timothy. So kining iyang mga letters mga igsoon nagsumpay-sumpay lang ni human nga gikatagbo wala niya natagbo si Titus sa Troas, dito niya natagbo si Timothy sa unahan na pod mga kaigsuonan. So kini nga mga letters karon nagapasunod ni mga igsoon alang sa paghatag og dugang katin-awan ug alang sa dugang nga mga pag encourage or the encouragement and comfort ngadto sa mga katawhan. Balik ta sa kinagitawag og 2 Corinthians chapter 2 verses 6 and 8. Kamo na basa din ha, it's talking about disciplinary action. Yeah. It's talking about discipline in the church. Dito sa Corinth, kabalo ba mo unsa nahitabo dito ha? Balik ta sa first letter of Paul. Idolatry, eating the food that which offered to idols, incest, adultery, idolatry. O yan, sa chapter 5 verses 5 to 11 sa 1 Corinthians, naghisgot si Paul nga kining tawhana itugyan na lang ni kang Satanas aron madugta iyang lawas, inigbalik ni Kristo, maluwas pa siya. So that was disciplinary. Yeah. So we do not know how did they regard the disciplinary action that Paul installed to them. So what ang kibalog yung sa nila, basta kay doon na sila yung mga reaction against Paul. Pero doon na yung mga kaigsunan from Macedonia
Nga mo'y ni comfort nila dito sa Corinto nga this is tama si Paul. So mo'y nag-advocate ito nga tama si Paul sa iyang gibuhat something like. So the question is this. Kung nibalik pa si Paul dito as what I have said to you kaganina, malangan yun ang buhat sa Judea. Na ang kwarta ready na, ihatod na lang dito. So, ang gihimo ato taga Macedonia, naging buffer sila sa mga kaigsuonan sa Corinto para di na sila masuko kang Paul. So, ang question karon, ikaw bilang membro sa iglesia, unsay imong nahimo aron ang conflict sa iglesia, ang dako mapagamay, ang gamay wag tangon. The more kang magsupak ka sa imuhang leadership, but the more kang musukol ka sa imuhang pangulo, the more malangan ang buhat, mga kaigsunan. The more malangan ang buhat. Kaya nga naman, reklamo sila nga gipang disiplina sila Nga ang pagdisiplina, mga kaigsunan, there was really love. Dunay gugma sa pagdisiplina sa mga makasasala. So gituduan sila ni Paul nga to install on love sa chapter 30 na sa 1 Corinthians. So gituduan sila gugma. So sa ato pong panahon karon kaigsuonan, unang-una, ang mga leaders kung mag-install sila or mag-execute sila disciplinary action sa atong mga kaigsuonan, there must be love. Di kay wapagani gihulog, wapagani gidisiplina, gilibak na ninyo. Kay para makakuha mong simpatiya, panahon sa constituency meeting, daghang mulaban ninyo. So kamo ni nag-unag panglibak-libak, ngano wa man mo disiplina, naglibak-libak man mo, di ba? So sa dihang gihulog na gyud ka nakakuha dito sa simpatiya sa mga kaigsuonan, ni samot ang issues ang libak mga kaigsuonan. Si Paul dili ingon siya ni ana. Ang gusto ni Paul, ang makasasala, bisan pag-ato ng disiplinahon, atong higugmaon. Amen. Ang makasasala. Ikaduha, mga kaigsuonan. Dili ta magsupak-supak sa mga leaders nato, kay nakapalangan ta sa buhat sa Ginoo. That is the second lesson that we need to sink into our minds. Kinahanglan, dili ta magsupak-supak sa mga pangulo aron dili malangan ang buhat. Kung pananglitan pod, ang pangulo nimo miingon undang og walis may balita, I think it is not in the band of the theory nga you have to stop preaching the gospel. Tungod kay ang imong pangulo nagsulti mo undang kag I do not know nabay pangulong niingon ni ana. No, I cannot believe ganay nagyon na. For just anyway, for in case nga naa naimingon nga, oy, stop mo walis may balita. Dili mo magwalis may balita. Kay blah 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 chuchuchu. So, ang punto din ha mga kaigsunan, do you stop preaching the gospel because somebody told you? No. Kay kung mo stop ka, nisabay ka sa utok, nalangan ang buhat. Ikaduha, ang buhat sa pangulo, imong babagan, nalangan ang buhat. So ang punto mga kaigsunan, mosabay tagwali sa may balita, maorang nga pagwali, pinaagi sa gugma, pinaagi sa pagpaubos, pinaagi sa pagpailob, para ang buhat mas modako. Amen. Di ba? Amen. O, maghimo kag tulad rin, maghimo pong tulad rin. Pero tininduta, himo kag radio station rin, himo po sila radio station. Pero tininduta mga kaigsunan, ni paspas ang buluhaton. Amen. Ang Ginoo magpanalangin. Mga kaigsuonan, ang pagpasabot ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto sa iyang mga sulat, sumala pa din sa 2 Corinthians 2 verse 15 or 14 and 15. Gusto niya mahitabo nga ang disciplinary action sa sulod sa iglesia mahimong usa ka humot unta nga mga buhat kaigsuonan. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Bisan pa ni adtong mga tao nga nagakalaglag, hinaut unta nga ang kahumot ni Kristo maanaa sa matag usa ka nato. Unsay ipasabot ni San Pablo niini mga igsoon, gusto ipasabot nga even sa situation na adunay pagabuhaton nga disciplinary or discipline, dili kina nagpasabot nga pag laglag kanila.
kundi mao hinoy pagpasabot kanila sa kamatuoran nga mahimong mabalik sila sa iglesia. Mo siya ginatawag mga igsoon nga gidisiplina dili tungod kay gihigugma niya ang iglesia ug usa ka sa labot sa sulod sa iglesia. Ang point manggod, kung ako pangulo ko sa iglesia, nagidisiplina na ako ang membro kay galagot ko, violator ko. Mm. Violator ko sa balaod sa Dios. Wala may problema i-disiplina ang membro sa iglesia, pero with love. Amen. Murag og mga ginikanan, wala may problema bunalan ninyo ng anak. Ako di man ko uyo na nang dili gyud bunalan ang inyong anak. Bunalin na ninyo og nakasala, pero with love. Dili tuon sa kasuko. Kag inyo nang sa kasoko, inyo nang bunalan, patay ng bataan. Puspusan man na ninyo. So man nga kung magdisiplina mog membro sa iglesia, mga elders nga naminaw karon, ayaw ninyog disiplinaha kay galagot mo, kay gadumot mo. Disiplinahan ninyo tungod kay nahigugma mo. Kay kung man ninyo disiplina na ang gugma, grabe, kabalo ba mo? 5:20 sa Romans, sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 20, tungod sa kadaghan sa sala, di sa liot-ot paghilabihan kadako ang grasya. Amen. Sa to ba, nagkadaghan ang sala, nagkadako ang grasya. Tinuod. That is how God loves the sinners. Amen. No? Nag-adam kadako ang grasya hinoon. Muna nga, kung granting without admitting, makasasala na silang grupuhan na, let them show the greatest mercy that you can show to them. Ay, amen. The greatest love that you can show Amen. to them. Di ba? Kung tinud-anay, magaling yun sila makasasala. Okay, mauna ang mensahe ni Paul sa mga taga-Korinto. Ingon pa din ni Ellen White sa God's Amazing Grace, page 122. Those who have borne the greatest sorrows are frequently the ones who carry the greatest comfort to others, bringing sunshine wherever they go. Such ones have been chastened and sweetened by their affliction. They did not lose confidence in God when trouble assailed them, but clung closer to His protecting love. Such ones are living proof of tender care of God. So mga kaigsunan, kining mga kalisdanan nga giagihan kaniadto sa mga katawhan, dili unta nimo hinungdan mga igsoon nga mahimo silang muadto sa pagkalaglag, but mao hinoy reason unta nga mas mugunit pagyod sa gugma sa Ginoo og mas mupaduol pagyod og magpamatuod sa pagkamalumo nga gugma sa Ginoo sa matag usa kanato o matag usa sa tibok katawhan. Focusing on the responsibility this entails, Paul explains that the message must be given sincerely and without seeking any personal gain, but the salvation of the listeners. Tanang pamaagi sa atong kinabuhi mga ison, inaton ang taon nato nga paggawi dili alang sa pagpadayag sa atong kaugalingon, pagpadako sa atong kaugalingon, kundi alang sa pagpadayag sa kaluwasan ngadto sa mga nagapatalinghog. Ellen White, The Acts of the Apostles, paragraph 324, this faithful messenger brought the cheering news that a wonderful change had taken place among the Corinthian believers. Many had accepted the instruction contained in Paul's letter and had repented of their sins. Their lives were no longer a reproach to Christianity, but exerted a powerful influence in favor of practical godliness. That repentance which is produced by the influence of the divine grace upon the heart will lead to confession and forsaking of sin. Such were the fruits where the apostle declared had been seen in the lives of the Christian believers. Katong mga pagpahinongdom, mga pahimangno ni San Pablo kanila kaniadto mga igsoon, hinaot unta nga sa atong panahon usab karon, dili kini mo produce og kalaglagan, dili mo produce og negativity sa sulod sa church, but mo produce og much dako kaayo nga gugma nga maoy mag tuklod sa sala nga mahimong mawala sa kinabuhi sa katawhan sa matag usa or individually mga igsoon. So, inihi mga pinangga kong kaigsuonan,
dunay si Paul ito na sa Judea. Diato siya Troas, di ba? Panapos na ni. Yeah. Dito siya sa Troas. Successful yung trabaho dito pero wala siya malipay siya. Nalipay man siya pero ang iyang kabalaka ba unsa ka to'y resulta sa mga tao dito sa Corinto, no? Mhm. Gusto unta niya nga makita niya balik si Titus kay gusto niya basahin og unsay balita Balita. dito sa iyang sulat. Ayang gihimo di gyud siya baton pa niya I have no peace in my spirit. Pero tigo niya guula kay wa man kay Puno sa balita. goal. Mura ba ka na bang nag-text ba yan? Replyan. Wa i-reply, wa tanan. Sa Human. balita dito. So, pero tigyon niyang guulag yun kung sinitabo dito sa Corinto. Ni Atip ba yung isang balik, Brother Chuman? Mhm. You follow the story, ha? Kamu na basa din na. Ni Atip yung isang balik dito. From Troas to Judea to Macedonia. Mhm. Oh. So, one municipality na lang or one city na lang, Naabot na siya. Corinto na. Maabot na siya. Baktas na labi ang taon to sa una. Oh, baktas na to sila. Mahinggani kay pag-abot niya sa Macedonia, na-meet niya si Timoteo. Mm. Si Timoteo na nag-report unsay nahitabo, perting lipayan ni Paul. Matong nag-ingon sa thanks be to God nga ang fragrance sa pulong sa Ginoo nangalimyon gyud sa tibuok Corinto. Amen. So, perting gyud niyang lipaya mga kaigsunan. Kabalo ba mo mga kaigsunan kay galaan kung sa atong iglesia ang pulong sa Ginoo may mapadako, ang gugma sa Ginoo may mandigbabaw. Kabalo ba mo ang pulong sa Ginoo, ang kahibalo sa Ginoo may tunghuptan. Wow! Ang kahumot sa kinaiya sa Dios mga limyon sa atong palibot, and it would not only Paul shall be glad, but the entire angelic host in heaven Amen. together with the Father in heaven. Amen. Dili kay si Paul lang ang malipay bakisol kay wala naman si Paul namatay naman. But the workers, the pastors na nagdumala sa buhat, malipay sila makayon sila nga diha anang lugar sa kanang iglesia. Grabe ang batasas makaigsunan nakapahumot yun sa tibok lungsod. Proud kayo ang mga workers na mga pastors ni ana mga kaigsunan. Labaw sa tanan ang langit, labing lipay kayo ang mga manununda magbaya sa kalipay kay ang kinaiya ni Kristo, ang gugma ni Kristo may nangalimyon sa palibot sa atong dapit. Magampo ta. Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin, daghang salamat sa pagpakiguban. Salamat sa mensahe, salamat sa pagpahinumdom, salamat sa pagpahimangno kanamo. Kini nga mga pulong ang matag usa ka naminaw karon. Ang matag usa ka nagtan-aw karon. Magkinabuhi nini kauban kanamo, nga nagbalik nimo walay mawala. Kaming tanan, kauban sa mga pangulo sa iglesia, magtinabangay, pinaagi sa gugma, mag-unungay, pinaagi sa gugma, magserbisyohay, mag-alagaray, pinaagi sa gugma. Sama nga si Kristo na higugma kanamo. Hinaot amahan, ikaw magadayon pagpanalangin kanamong tanan sa mga sponsors, sa mga donors, sa tanang mga naminaw, sa tanang mga crew sa television, sa LCM Media, o sa tanan nga mga Sabbath School class members, o sa tanang mga pangulo sa iglesia, tibok kalibutan nga gidumala sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ikaw magapanalangin. Og salamat amahan sa pagtubag mo sa mga pag-ampo ug pagpasaylo mo sa among mga sala. Kining tanan, among gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, nagasalamat sa imong pagpabilin ug salamat kayo sa imong makanunayong pagsuporta nini nga buhat. Kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support nini. Pinagi sa tong GCash number nga mo ang 0909-3633-905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, thank you kayo sa tuang mga viewers ni GR Kasibal. Nagtanaw ni si GR diya. O kang Glermy Balani. They're all Oh. watching. Oh. Dila. From Adeline Baratas, from Malay-Balay, Bukidnon. Hello ka mo igsoon. Good evening, Pastor Villaver o Brother Jomar. And good evening, everyone. Also, Brother Lirio Alimis, thanks. A very nice
lesson study. Praise God to that. Igsoon, hello kaninyo din ha. And also, Kuya Regel Villaver, also listening from SPAC. Hello kaninyo diya, Kuya. O sa inyong mga kaubanan, ang Ginoo magpanalangin ninyo. Kang Ricky Gocon, may gabi ninyo diha, Pastor V o Brad Jomar. God bless you both. And kang Gadi Navarro, good evening watching from Liechtenstein. Layo ang gikan. Layo aoy. Para manig ng luod. Ole na diri dong, wa nami masuko sa imo dong. Inday Valdez Liagas, good evening ninyo Pastor o brother. Hello kanimo igsoon. O kang Jason Abutal Sandrihas. Good evening, Pastor V and Brother Jomar. And Edison Coro, amen, watching from Cebu. Wow. Hello Then kanimo. John Ribitaysar, amen, watching from layo-layo ni kay New Canaan man ni. Oh, kana. Oh, New Canaan man gyud ni. O kang Jessa Sanchez, hala please pray di ay sa Nepal. Nepal grabe ang baha nila sad na parihas sad sa baha sa Cebu pero mas grabe gyud sa ila. Yeah, naka-timing jud ko di ay kay bago pa nakaabot gikan sa Mandawi, pag-open ko sa phone na adjud live. Thank you Pastor sa company og kugihan nga nag-share. Thanks to all. Ang tanan nato mga taga Cebu ha kanang please invite some more people to listen. Yes. 99.9. Dagan kayo. Yeah, confirm na nga pasok ta sa Southern Leyte, sa Hilongos, Alegria, Bato, Guban pa. And also pasok ta sa Bohol o sa Cebu City, Mandawi, Talamban o Lapu-Lapu ambot sa Camotes Island wala pa koy balita. And also in Karkar, Naga, and also in Minglanilla. Thank you very much kaninyong tanan. On God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That will birth, holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on, it is day. Press on, it's coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out